Wala hong pag-asa sa mundong ito unless mahayag ang kapangyarihan, mahayag ang pagdating ng Panginoon. Ito yung ating blessed hope. Ito yung ating dakilang pag-asa. Kay Jesucristo, yung blessed hope po natin. Dadating ang Panginoon natin. Amen. Itong pasamang-pasama na ng mundong ito, kapatid, may pag-asa. Dadating ang Panginoon natin. Totoong babalik si Jesus Christ. Anuman ang kaparaanan, kung rapture man yan o hayag na hayag siya darating, hindi na issue sa atin yun. Dahil talagang darating ang Panginoon sa oras na hindi natin nalalaman. Huwag na huwag niyong kakalimutan na habang naghihintay ka sa Panginoon, mayroon Great Commission si Lord. Ipangaral mo ang salita ng Panginoon na alam mo. Ipangaral mo ang doktrina na alam mo doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon habang nag-aantay ka. Yan. Meron pala tayong dapat gawin. Ipangaral mo ang salita ng Panginoon, yung doktrinang tama. Paano po ba natin malalaman na doktrinang tama ang tinuturo natin? Pag ipinahayag natin na si Jesus ang tagapagligtas ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ano po ba ang tamang reliyon? Ang tamang reliyon ay si Jesucristo ang Panginoon. Sino ho ang tamang simbahan? Ang tamang simbahan, si Jesucristo ang ulo ng simbahan. Kaya ho, pakiusap kung nasaan man kayo, mga kapatid, habang inaantay mo ang Panginoon, wag na wag kang mawala sa linya. Ganapin natin yung inuutos sa atin ng Panginoon. Kahit saan ka nandoon, kailangan prepare ka sa pagdating ng Panginoon at prepare ka sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya lang, baka ho may problema. Baka ho, kapag nandun tayo sa trabaho, limot natin ho, yes, nakaprepare tayo pag napasok tayo sa ating mga trabaho, nakaprepare tayo pag nandun tayo sa school, pero baka may nakakalimutan tayong part na kahit nandun ka sa school, kahit nagtatrabaho ka, kapatid, may utos ang Panginoon na doon sa area mo na yon, kailangan may gagawin ka. Alin po? Ituro ang katotohanan. Baka nakalimutan na ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, no? Baka nakalimutan nyo na po, hindi pwedeng nagtatrabaho ka lang, hindi pwedeng nag-aaral ka lang, hindi pwedeng nag-i-exist ka lang, hindi pwedeng nabubuhay lang tayo sa sanlibutan na wala tayong purpose. Ay, pastor, may purpose nga ang buhay ko, nagtatrabaho ako, nag-aaral, hindi po yan ang main purpose. Ang main purpose ng isang Kristiyano, mabuhay na nangangaral ng katotohanan patungkol sa Panginoon. Paglabas natin ng simbahan, alam niyo po bang larawan tayo kung sino yung Diyos natin? Paglabas natin ng simbahan, larawan ka kung sino yung Panginoon mo. Kasi bakit? Tayo daw po ang ambassador ng Panginoon natin. Kaya paglabas mo, pag pupunta ka sa trabaho mo, sa school mo, kailangan ayos ang mga pananalitang lumalabas sa bibig natin kasi Kristiyano tayo. Please, wag na ho sanang magmura. Wag na ho sanang lumabas sa ating mga bibig yung mga panunumpa, yung mga sumpa dahil tayo mga Kristiyano at larawan tayo ng Kristo na ating Panginoon. Amen po? Kung may amo ka, pakiusap, hindi ho pagsisipsip. Yung pagtatrabaho ng mabuti, yung ipiplease mo yung amo mo, hindi po yung pagsisipsip. Yan ho ang tamang pagtatrabaho na ayon sa Biblia. Kung ginagawa mo yung the best para sa opisina, ginagawa mo yung the best doon sa trabaho mo, hindi mo yung ginagawa para malugod sa iyo yung tao, ano na yun, basic na yun. Kundi para malugod ang Diyos na nag-utos sa iyo ng bagay na yun. Hindi dapat sagot-sagutin ang mga ito, ni kupitan man. Ito nga yung sinabi ko sa inyo kanina, paano mo itrato ang amo mo pag nakatalikod na siya, o paano mo itrato ang amo mo pag wala na siya. Mga kapatid, wala man nakakita o meron, tandaan nyo, may mas the best kang amo na nakakita sa langit. Tama? Wala yung amo ko. Wala nga siya, pero nandyan yung tunay na amo mo. Sino? Si Lord. Kaya kung paano ka magpasiklab ng kilos mo sa amo mo, literal. Ganon ang gawin mo, lalo pag wala siya. Kasi may Diyos ka nakakita at nagsasabi sa'yo, yan ang anak ko. Kahit wala yung amo, yan siya. Andun man yung amo natin o wala, huwag daw natin sagot-sagutin, pero alam nyo, marami ng mga amo ang dinurog sa isip. Tama? Pag wala yung amo, hindi natin kaya sagutin literal, pero sa puso natin, hindi lang basta natin dinurog hindi lang basta natin sinagot-sagot, kundi talaga sinumpa pa nga natin Bilang mga nagtatrabaho, meron tayong pananagutan na respeto at ganapin yung ating mga tungkulin habang nag-aantay ka sa Panginoon. Anytime pwedeng bumalik ang Panginoon. Anytime. Hindi ho pwedeng baguhin yung sinabi ng Biblia Hindi pwedeng sabihin natin na sa Biblia, matagal pang darating ang Panginoon. Sabi ng Biblia, anytime.
Pag sinabing calling, ito yung bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon sa ikapupuri ng kanyang pangalan. Hindi ito about sa pagpapastor lang. Lahat tayo ay tinawag ng Panginoon sa iba't ibang posisyon, sa iba't ibang aspeto, pero lahat ng yon ay para sa ikaluluwalhati ng kanyang banal na pangalan. Kaya ang Biblia natin ay gospel, magandang balita, dahil si Jesucristo ay namatay, pero hindi na natiling patay. Siya ay nabuhay. Alam niyo bang ni isang tao ayaw ng Diyos mapunta sa impyerno? Ni isang tao. Ayaw. Sino may mga pagnanasang gusto na bumalik si Lord? Naghahayo. Nangangaral ng salita ng Diyos. Namumuhay na maayos. Ang tanong, sino ka pag Lunes hanggang Sabado? Ano ang ginagawa mo doon sa lugar na nandun ka? Pinadala kayo doon ng Panginoon. Ano ang ginagawa mo? Christian ka pa rin ba? The moment na mahayag si Lord, the moment na bumalik si Lord sa sanlibutan, may mga bago tayong mararanasan. Nariyan lahat na nararanasan natin na parang napakapangit, napakasamang nangyayari sa mundong ito, kapatid. Papalitan niya ng Panginoon na magagandang bagay na siya lang ang makapagbibigay. Bagong buhay, bagong katawan, at bagong bahay. Amen? Lahat yan, kay Jesus Christ lang natin yan matatagpuan. Mga kapatid, totoong babalik ang Panginoon. Gusto kong palakasin ang bawat isa sa atin dahil may mga tayong pagod na tayo. May mga tayong nasuko na tayo, ayawan na. Kapatid, pag naranasan mo yung suko ka na, ayawan na, at doon mo pa naranasan na dumating ang Panginoon, kapatid, pasensyahan. Hindi makakasama yung mga taong hindi handa. Hindi makakasama yung mga taong hindi handa. Manalig tayong babalik ang ating Panginoong Hesus at totoo ang ating dakilang pag-asa. Totoo ang ating blessed hope, si Jesus Christ. May mga tao sa sanlibutan na napakagahaman, ipaubaya mo na sa kanila yun. Gusto ka pang kuhanan, gusto pang kamkamin yung sayo, ipaubaya mo yun. May Diyos na makatarungan na kaya kang ipaghiganti. Si Lord ang gaganti sa tao na yun. Mahirap maging gahaman. Amen? Mayroong mga tao, sagana na sa lupa, gusto pa kunin yung sa iba. Ang dami ng pera, gusto pang magkaroon ng pera. Ipaubaya mo na sa kanila yan. Huwag natin silang tularan. Umasa tayo sa Diyos dahil ang dakilang pag-asa natin wala sa pera, wala sa mundong ito, na kay Kristo. Lord, nag-aantay ako sa iyo. Habang nag-aantay ako sa iyo, magpipreach ako ng mensahe mo. Mangangaral ako ng salita mo. Magpo-post ng salita mo habang inaantay kita. Pangalawa, Lord, mamumuhay ako ng tama. May nakakita man o wala. Ang tawag doon, integrity. Sino ka pag walang nakakita sa iyo? Laging yung tatandaan, may mga taong hindi ka makikita, pero kita ka ng Diyos. Amen o? Maaari ngayon, pwede mong masaya ang mukha mo, nakangiti ka, pero hindi kay Lord na nag-uumiyak yung puso mo. Kasi longing ka sa isang bagay. Lord, pwede po bang magsumbong? Pwede. Dapat. Kung magsusumbong ka nga sa tao, di ba? Dahil kaya ka nagsumbong, dahil alam mo, ipagtatanggol kayo yung sinumbungan mo. Pero yung tao na yun, no much kay Lord yun eh. Pag kay Lord ka nagsumbong, kay Lord lang yung assurance. Kay Lord lang may siguraduhan.